At ngayon naman mga boss, para sa unang panayam natin para sa Workday Wednesday, pag-uusapan natin itong Headquarters Battalion ng mga kaibigan natin mula sa Philippine Navy. Kaya ngayong umaga mapalad tayo na makasama ang Civil Military Operations Officer, walang iba kundi si Second Lieutenant Christine N. Nunez. Good morning. Good morning, sir. Alright, good morning. Okay, so firstly, yung gusto natin pag-usapan ngayon, ano nga ba yung pinakatrabaho muna ng Philippine Marine Headquarters Battalion? Ang Headquarters Battalion ng Philippine Marine Corps ay siya po yung nagko-command, control at administration ng Headquarters Marine Corps na nandun po sa Fort Bonifacio, Taguig City po. Okay po. So ano po basically yung mga daily activities na ginagawa sa battalion na to? Ito po ay sumusuporta sa mga manpower activities ng Marines dito po sa Manila. So, usually kami po ang nagbibigay ng mga tao na kailangan dito sa operations ng Marines dito po sa Manila. Kasi nag-iisang batalyon lang po ito na andito sa Manila. The rest po kasi ng batalyon namin is andun po sa operational areas katulad sa Sulu, Zamboanga, Cotabato, Tawi-Tawi at sa Palawan lang po. At yung pangkaraniwan po na trabaho ng mga battalion sa nandun po sa mga isla na especially in Mindanao and in Palawan, ano po yung usual na ginagawa nila? Ang mga batalyon po natin na andun sa operational areas ay sila po yung nagbabantay sa andun po sa challenge areas, especially po sa Sulu. Alam naman po natin yung sitwasyon natin doon sa Sulu. So, ang Marines po sila po ang dumidepensa ng mga kababayan natin na andun po sa area na yan po. Okay. So bakit meron tayong headquarters sa Manila? Ang headquarters ng dito sa Maynila, andito po ang batalyon na ito kasi po andito po yung headquarters ng Marines, which is malapit lang po dito ang headquarters ng Philippine Navy. Okay. So, since ang Marines ay under po ng Navy, kami po ang katulong ng Philippine Navy sa pag-abot ng mission na po ito. Okay. So, siyempre, aside nga dun sa mandate ng Philippine Marine Corps na nabanggit nyo nga lang kanina, meron daw pong pinagkakaabalahan na Football for Peace, yes, itong inyong tanggapan. So, pwede ba magbigay kayo ng backgrounder about this? Unang-una po, ang Football for Peace ay nagsimula lang po yan doon sa operational areas ng mga marino na destino po. Simpleng laro lang po ng mga kasamahan nating sundalo doon. Since na nakita po ng mga kabataan na andun po sa area na yon, nainganyo po silang sumali sa larong ito. So nakita po ng PMC na potential po ito na magiging mainganyo po natin sila sa mapayapang pamumuhay at saka sa kumbaga lugar na mapayapa po. Kaya nakita po ng Philippine Marine Corps na maganda po ito na para makumbinsi po natin sila sa isang ibang perspective ng buhay po, which is na yung mapayapang lugar po. Okay. Yung nakita ngayon, yung mga photos ng itong football, so sino itong mga kids na nakasama ninyo? Ito po mga kabataang ito, usually po mga estudyante, elementary students po yan, galing sa Sulu, sa Tawi-Tawi, sa Cotabato, which is meron po dyan mga Muslim children at saka mga Christian children. So, within that activity, sila po ang naglalaro. So, wala po dyan yung discriminations ng, kumbaga, religion na... Joint teams yes, sila. yes po. So far naman po, yung activity na yan, naging successful po in a way na may mas positive na feedback from the parents, from the children, from the young individuals po doon na marami pong nainganyo na maganda po na sumali po sila sa mga ganitong activities para at least po ma-divert po yung mind nila in a peaceful way. Very interesting, no? Bakit mga kabataan agad yung sinama ninyo? Nakikita po natin kasi na ang kapayapaan po sa Mindanao, hindi lang po doon sa mga matatanda dapat magsimula. So, dapat doon po sa mga bata, mainganyo na po natin sila na mamumuhay sa mapayapang community po. Okay, ano naman yung mga initial reaction nitong mga kabataan na to after nila maglaro and even during? Po, may magandang nakikita po ang Philippine Marine Corps na effect po sa mga bata kasi kung noon nakikita po natin usually po doon sa Sulu, ang mga maliliit na mga bata po doon makikita mo na batang-bata pa po sila, nagbibitbit na po sila ng
kunyari baril, Baril ganyan. agad? Yes po, makikita po nyo po yan pag makarating kayo ng Sulu. So, since nainganyo po natin sila, unti-unti pong nawawala po yung gano'n na may makikita po kayo ng mga kabataan doon na hindi na po sila, kumbaga, ayaw po namin ng ganyan. Sila po mismo ang nagsasabi na ayaw na po namin ng kaguluhan dito sa lugar namin. Kaya, maganda po yung, kumbaga, na naging reaction po ng mga kabataan na sumali po doon sa activities ng Marine Corps po. Pero bago tong Football for Peace na to, paano nyo nahimok yung mga magulang nila na mag-cooperate and mag-participate dito sa mga larong ito? Unang-una po coordinate po kami doon sa school. Usually po kasi yung mga paaralan po doon, since pareho naman po na nasa government, sila po ang una-una namin na ni-reach out. So, since ang mga teachers po, ang mga guro po doon, sumusuporta naman po sa activities ng Philippine Marine Corps, sila po naghimok doon sa mga estudyante nila na sumali po sa sportsmanship na ito po. Kasi ilan yung estimate na mga participants natin dito? So far po, per battalion na po kasi yung nagpapadala dito sa atin sa Manila. So, Okay. per battalion, usually may 10 to 12 participants. Tapos, Okay, so sa Manila siya ginagawa lahat? yes po. Okay. From area, Dadalhin kunyari dito. sa Sulu, sa Cotabato, ang mga kabataan doon, dinala po sila dito sa Manila noong, actually po, yung third Football for Peace ay nangyari po last April 2014. So, andito po sila sa Maynila, mga dito. Okay. Unang-una po yung activity po nila, hindi lang po yung laro ng football, kundi inikot po din natin sila sa buong Metro Manila. Actually, may chance na nagkaroon po din sila ng chance na makipaglaro doon sa Ascals, players Wow. ng Ascals po. So, Opo. kailan yung susunod na laro nila? So far po doon sa schedule po at next na taon po. Next year. So, Yes. annual event siya. Yes po, sir. Okay, so yan, magandang ang daming mga nag-participate dito. Pero, sino yung mga nakatulong ninyo ng mga sectors, private sectors or public sectors para siyempre maging matagumpay itong event na to? Actually po, marami po ang sumusuporta doon sa activity natin na ito. Kabilang na po doon yung Meralco Foundation, Jollibee, Ayala Foundation po, Okay. Mang Inasal, Paranaque State Government, Quezon City Government, Precious Moments, at marami pa pong iba, sir. Okay, so from Football for Peace, bukas naman po ay 116th Independence Day na. Yes. Okay, so ano naman ba participation ng Philippine Marine Corps para dito sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan? Kami po ay kabilang sa aktibidad ng Philippine Navy sa AFP Kinetic and Static Display po na 2 araw po yon doon sa Quirino Grandstand. Okay. So, andun po yung Marine Special Operations Group or MARSOG. Andun po yung mga kagamitan nila naka-display kasi bago po yun na group na ikuan sa Philippine Marine Corps po. At saka andun po din yung PMC Silent Drill Platoon. Magpakitang gilas din po yung PMC Combo po. Mag-participate po din sila doon sa concert ng AFP, PNP, BGMP at saka sa Coast Guard po. Okay, so ano pa yung inaasahan nating mga, syempre mula sa taong bayan natin, kayo yung tagapagtanggol ng buong bayan natin. So ano pa yung inaasahan natin na after 116 years ng independence ng Philippines, paano pa magiging secured yung mga kababayan natin? Para po sa mga kababayan natin, nandun po sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, huwag po kayong mag-alala kasi po ang sundalo nyo po ay 24/7 po na nakabantay para sa kapayapaan ng ating bansa at saka ang Philippine Marine Corps po ay handang magbuwis ng buhay para po sa kapayapaan ng buong bansa po. Ayan, no? So mga boss, meron tayong assurance mula sa ating Philippine Marine Corps na syempre patuloy yung kanilang pagtatanggol sa atin anuman at kailanman. Okay, so ngayon po sa pagtatapos ng ating panayam, siguro po invite po natin yung mga boss natin, especially narinig nila na very interesting yung ginagawa ninyo na aside from the usual mandate na pinagkaloob sa inyo, meron din yung ginagawa ng mga Football for Peace and all. So if ever po na may mga interesado na gustong sumali sa Philippine Marine Corps, invite them po. Para po sa mga kabataan na gustong sumali doon sa Philippine Marine Corps po, ongoing po yung recruitment natin na hindi lang po dito sa Maynila, kundi doon
kabilang po doon sa regional areas po. Actually, meron po yung mobile recruit ng Philippine Navy. Kasama na po doon yung Marines po na nagre-recruit po ng bagong mga aplikante na gustong sumali sa pagiging sundalo po. Alright, ayan. So marami tayong mga bago natutunan mula sa Philippine Marine Corps. Maraming salamat po. Nakasama natin ang Civil Military Operations Officer, walang iba kundi si Second Lieutenant Christine M. Nunez. Thank you so much. Thank you po, sir. Okay.